Hello po, at dito na tayo sa actual na pag-connect nitong ating electrodes sa ating DO meter. So I hope na lahat ito ay makikita nyo ng maayos. So ngayon ay ating i-connect na ito. Alam nyo dyan, mayroong parang protruding siya na mag-insakto talaga ito sa parang kanal niya dito. So insakto kailangan yan. So i-fit na natin. Ito, ang sa loob, dyan sa looban na yan, yung kanal. Dito siya mag-fit kailangan din sa groove na yan. So yun. Okay. Yan. Yan, fit na siya. At ito ngayon, ready na natin na lagyan siya kasi gagamit tayo dito ng calibration. Dito na tayo ngayon mag-test nitong ating instrument. Ito po ang DO meter at nakaprepare na rin ako ng pang-test or calibration. Ang calibration nito, nasubok ko na kapag sa 0% tayo mag-test, ay kailangan nasa open ito. Hindi siya naka-submerge sa tubig na testingin natin. So, pero kung 100%, kailangan mayroong electrolyte solution na nandito siya. So, 1/3 part ng membrane cup. Now, ngayon, mayroon na rin siyang temperatura na nailagay ko. So, i-compare na lang natin yung dalawa na ito. 34.4 ang sa DO meter at saka ito ang sa aking digital thermometer is 34.9. 34.6. So, halos similar na sila. 0.3 degrees na lang. So, 34.7. So, sa open yan. Ito kasi sa tubig to magkaiba yan sila. Mamaya, sasabay na ito silang dalawa. Okay. Now, ngayon, i-calibrate natin sa 0 degrees. Sa 0, mali. Sa 0% calibration. So, nasa percent yan kung makita nyo, nasa percent sa ngayon. So, i-calibrate natin sa 0%. So, ngayon, i-press natin itong mode cal for 5 seconds. So, ngayon, i-press ko na 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. So, mag-blink yan siya ng 0%. Then, tapos na yan ang calibration sa 0%. Now, ngayon, ang gagawin natin sa 100% ay i-submerge na natin ito ang kanyang electrode sa membrane cup. So, yun. I-submerge na natin at i-screw na natin sarado ito ang membrane cup niya. So, with solution na po ito ang nandito. Electrolyte solution. So, tama lang ang higpit. So, ngayon, i-submerge na natin dito sa anaerobic. So, ibig sabihin, tiyak tayo na 0 siya. So, the same ang setting. Nasa percent dyan. So, ngayon, i-press natin ito ang mode cal. So, ilagay ko lang dito. I-press ko ng todo 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Okay. 100%. So, yon percent dyan ang nakalagay. So, kung ilipat na natin ito naman sa isa, sa milligrams, dito natin ilagay yan. So, 6, anyway, magsisettle pa yan. Magsisettle pa siya. So, ngayon, ang kanilang reading ay, ilapit natin, ang sa DO meter is sa temperature 35.3. Itong aking thermometer digital is 34.9. So, 35.3, 34.9, nasa 0.4 degrees ang difference. 0.4 degrees, sorry. So, yun. So, yan na lang ang difference nilang dalawa. Anyway, tiwala naman ako ito na tama to. So, 0.4 degree, napakaliit na diferensya nila na error. So, ngayon, ang registration ng DO dyan is 5.85. Anyway, yan na lang tayo. At yan ang ating nabasa. Maaari. Hindi ako maniwala nito na mataas siya. 5.68. Yan. So, yan lang po ang aking ma-share sa inyo sa ngayon.
So, kung mag-connect tayo sa Bluetooth, mas madali lang. Mas madali lang ito, madali masundan. I don't know kung kaya ko maipakita sa inyo sa ngayon. Kung ito, ang YinMic na ito is up to. So, oops, bakit hindi nag-ano? Dali lang, ano natin ang Bluetooth. Kailangan i-configure natin itong BLE. Okay, nandiyan na siya, nakita nyo? So, nandiyan na, naka-record na. So, 5.06 ang kanyang dissolved oxygen. Yan. Ang percentage niya, 72.1. So, tingnan natin dito. Yan, 72.1. And then, 35.4. So, makukuha na natin. Anyway, hindi naman natin ganito gawin eh. Ang gawin na lang natin is magsukat tayo via the unit. Yan lang. Now, kung atin save ito, mag-press lang tayo ng ganito. Save. Magsisave na siya. Ayan. Okay. So, yan lang. Okay, mga ano na yan. Ito ang na-save. Ayun, kahapon yan na-test ko eh. Ayan. So, ang auto-save hindi ko nilagay kasi mag-auto-save siya. Maraming ma-save dyan. So, yan lang po. So far, 5.85, 84%, 35.4 degrees. Ayun, ang ano. So, at least nandiyan makikita. Pero, nagdududa ako niyan, bakit 4.78 na sinarado ko yan? Galing yan sa ang dissolved oxygen doon sa ating mineral water na sarado. Okay, nagpula yan, nag-red kasi siniting ko to siya sa 5. Pag mag-red sa ng 5, then okay siya, pataas. So, I think nandito yun eh. Sa calibration ba yun? Sa settings, ayun. Nandito. So, DO minimum limit yan, 5 ginamit ko. Hanggang 20 ang maximum limit. So, dito yan sa settings. Okay. Now, so, don't worry kasi naka-limit ako sa 5. Yan, 4.73. Okay, ipapakita ko sa inyo doon sa ngayon sa aking pan kung ilan ang reading. So, isarado ko muna to, i-off ko. Then, maya ipakita ko ulit ang reading doon. So, yan lang po, i-recap ko. Pag nag-calibrate tayo, kailangan ito ay dry siya na walang solusyon. Yan sa 0%. Hindi yan mag-calibrate sa 0% kapag ito ay lagyan na ng solusyon. Ito ang membrane cap na ito. So, kung sunod tayo sa 100%, so kailangan lagyan na natin ng solusyon na 1/3 capacity nitong membrane cap. And then doon na tayo mag-calibrate, press down arrow for about 5 seconds. And then mag-blank siya ang 100% ng 3 times. So tapos ng calibration natin. So guys, doon tayo mamaya at ipakita ko. So far, tama na ito. So diyan na muna ang ating unit at i-off ko na. Mamaya naman, dagdagan ko. Thank you. Hello po, dito na tayo ngayon. I-on ko na to ang aking DO meter at para masukat na natin kung ilan ba ang reading. So, sa ngayon, 26.3, 26.8. Andali. Okay, parang pangit ang nagalabas dyan. Ayan. So, yun. Pangit na, may reflection. Okay. So, now makikita natin dyan. 7.49, baba pa. Pero ang temperature nila ay mataas yung aking thermometer ng 0.5 degree. Now, nag-steady siya sa 7.39 milligram. So far, okay pa yan. Tanggap yan. Dahil ang ating requirements yan is nasa 5 milligram per liter. So, nakita nyo guys? At ayan, nakababad yan ang aking probe or sa ating electrodes doon sa, hindi, ang battery ay nasa taas.
Doon lang siya banda sa siguro nasa 75% nakababad. With solution yan guys ha, nandoon. So yun ang kanyang reading. Bakit nag-reflect? Ayun, 7.29, 26.8 degrees. 26.3 naman ang sa diometer. So nahirapan ako nito kung palabasin ko pa ang Bluetooth. Pero so far okay na yan. Dahil once in a while tatanggal-tanggalin ko naman eh. So guys, 7.23 sa ngayon milligrams. At yan na po ang ating benchmark sa ating pan. 7.28 which is so, maganda. So busog sila at namamahinga ang aking mga alaga. So guys, ang difference ng kanilang reading sa temperature is 0.5 degree Celsius. 7.36, 7.31 milligram per liter, 7.26. Palagay na natin 7. So, okay na yan. Malabo na yan na bumaba pa siya ng 5. Okay, 7.3. Yan, tumataas pa nga yan. 7.35. Kasi nga, umiikot ang molecules ng tubig due sa aking LP200. Malakas yung kanyang pagbuga sa loob. 7.3. So, I put it as 7 milligrams per liter. So, yun na lang guys siguro ang aking ipakita sa inyo. I hope na naunawaan nyo lahat ito ang ginagawa natin. At i-off ko na ito ha. Thank you very much. Bye. Hello po. Iyan na po guys at naipakita ko sa inyo ang reading ng aking trapal pan. So, nag-take up tayo sa ngayon ng calibration ng ating dissolved oxygen meter gawa ng YinMic. At I hope na malinaw na yan sa inyo. Kung mayroon man hindi kayo maunawaan, please comment down below at bigyan ko kayo ng kasagutan dyan. Ito, nagpapasalamat talaga ako sa mga suporta ninyo isa't isa sa aking mga mahal na subscribers, sa mga old, previous one, si Mr. Sienes, Napoleon, or napakarami pa, hindi ko ma-mention. At nagpapasalamat ako sa inyong mga tulong. Dahil sa mga comments ninyo, ay very productive. At pati ako ay natuto ako. Sa ngayon, marami akong pinag-iisipan. Dahil may pros and cons naman bawat metodo kung paano natin alagaan ang ating isda. Pero lahat nun, bago ako mag-implement, kukuha muna ako ng training na sa ngayon may in-applyan ako na training din sa BIFAR dito sa Region 6 at sa SIFDIC. So, hindi mabilis ang kanilang scheduling dahil nga groups yan eh. Sige lang, wala tayong magawa. At time na maghihintay ako, may pasensya naman ako eh, na kung kailan talaga ang kanilang schedule. So, I valued really ng kaalaman at hindi lang kwento-kwento. Mahalaga sa akin yung teknolohiya. Hindi natin ma-question yan ang mga research. Research yan, it will, they spend long hours na mag-aral dyan. So, we have to copy it and follow what is the recommendation. Marami din tayo makukuha sa mga sabi-sabi. Pero mas maganda yung mayroon tayong research. And then, doon na tayo makapag-analyze kung ano ba ang napakaganda na i-implement natin ang ating pag-aalaga ng isda. Kung saan productive tayo. No? Kasi marami din. Trapal pan na napakabilis lang i-installar. Mayroon naman concrete pans na mahal masyado. Malaking pera involved dyan. And mayroon din earthen pan. So lahat yon ay may mga pros at saka cons. May plus at saka minus. But sa akin lang siguro wherever or ano man ang napili nating metodo ng pag-aalaga ng isda, ang ating focus
ay napakamahalaga. Contributing factor yan na manalo tayo sa ganitong investment. Huwag natin itiwala sa tao. Tayo mismo na may-ari ay kailangan may alam. Ito ang nakikita nyo sa background yan is trial version lang yan. Trial version. At every day as I go along at nakikita ko sila at nakapag-isip-isip ako na ganito sila alagaan. So guys, yan lang po. And then, until sa sunod na episode naman natin, magkikita tayo muli. At dito na lang magtatapos ang aking video na ito. Take care guys. I really enjoy doing this dahil nandyan kayo. Take care and God bless po sa inyong lahat. Bye!